Wanda anak, saan ka pupunta? Maggagabi na ah. Maglalako lang ako ng kakaninay. Bibili na rin ako ng makakain natin pagbalik ko. Ay naku, alam nyo ba? Kagabi, inaswang si na Esmeralda. Sayang naman at malapit na ang kabuanan niya. Wanda, kung tumira na lang kaya kayo sa bahay ko. Huwag mo akong subukan, halimaw ka! Hindi nalingid sa ating kaalaman ang kwento ng mga aswang, manananggal, kapre at iba pa, lalo na rito sa Barrio del Rato. Napakaliblib ng aming lugar. Sa mga nagdaang taon ay mapayapa naman ang pamumuhay namin. Hanggang sa isang araw, nagsimula nang mawala ang aming mga alagang hayop. Ang akala ng lahat ay isang ahas o buwaya lamang ang kumukuha. Ngunit sa paraan ng pagpatay sa mga ito, mukhang hindi lamang yun kagagawan ng isang hayop. Halimaw na ang may gawa. Lalo na't nagsimula na ring mawala ang mga tao at kalaunay natatagpo ang walang buhay sa bundok o ilog. Wasak ang tiyan, walang utak, ubos ang laman loob. Tanging balat na lamang at buto ang naiiwan. Wanda anak, saan ka pupunta? Maggagabi na ah. Maglalako lang ako ng kakaninay. Bibili na rin ako ng makakain natin pagbalik ko. Sige. Mag-iingat ka. Umalis din ako agad ng bahay para maglako. May sakit ang inay, pero wala siyang iniinom na gamot. Sa katunayan nga, hindi ko na kailangang maglako lagi dahil minsan lang siyang sumabay na kumain sa akin. Matanda na kasi, kaya marami ng karamdaman. Habang naglalakad ay napansin ko ang mga taong nagsipasukan bigla sa kani-kanilang mga bahay. Aligaga si Aling Rosa. Suot-suot niya ang mahaba niyang palda at pang-itaas na may manggas. Nandyan na si Wanda! Pumasok kayo sa bahay! Huwag kayong titingin sa kanya! Hindi ko alam kung bakit naging ganun sa amin si Aling Rosa. Parang kailan lang ay lagi siyang pumupunta sa amin para magpagamot kay inay. Dati kasing manggagamot ang nanay ko. Lagi ko pang ang hinahangaan ang ganda ni Aling Rosa, lalo na ang mahaba niyang buhok na parang kay lambot suklayin. Marami pa akong narinig na komento mula sa kanila at ilang palahon ng mga bata. Nang magsimulang umusbong ang usap-usapang may aswang, ay naging mapangmata na ang mga tao. Lahat ng pwedeng pagsuspetsahan ay agad nilang iniwasan. Noong nakarang buwan kasi, madaling araw at nasa bundok ako. Nakita ako ng isang mangangahoy na palakad-lakad doon. Dala-dala ko ang mga sako ng palay na dapat sana ay ibebenta ko kinabukasan. Dala na rin ng kwentong may aswang na gumagala, ay agad niya yung sinabi sa mga tao. At kinagabihan nun ay natagpo ang patay na parang kinatay ang mangangahoy sa paanan ng bundok. Hindi ko inalintana ang mga reaksyon nila at nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Wala akong pakialam sa kanila, sa totoo lang. Aswang, dapat mamatay ka na. Nadapa ako dahil sa lakas ng pagkakatulak sa akin ng kung sino man mula sa likuran. Salot ka sa mundo. Masarap ba ang laman loob ng tatay ko, ha? Kinabahan ako sa biglang pagdami ng mga tao, lalo na nang magsimula silang pagbabatuhin ako. Gusto ko sanang sabihing, "Tama na!"
Pero pinanatili ko na lang tikom ang bibig ko. Pinulot ko ang mga paninda ko kahit na nagkasugat-sugat na ako sa pamamato nila. Dapat sinusunog ka ng buhay, aswang ka. Bumalik ka na sa impyerno. Aswang! Patuloy lang sila sa pagsigaw habang ako naman ay paika-ikang tumakbo paalis. Inis kong pinahid ang luha sa mga mata ko. Gabi na pero wala man lang akong naibenta kahit isa. Laylay ang mga balikat ko habang pauwi sa bahay namin. Imbis na magmadali ay hindi ko na inabala pa ang sarili. Tahimik na ang paligid. Wala nang maririnig na ingay maliban sa huni ng mga kuliglig. Kadalasan kasi sa ganong oras nagaganap ang mga patayan. Malamig ang hangin. Ang simoy nito ay parang iba kesa normal. Para bang may hatid na kilabot. Nasa gitna ng bundok ang munting kubo namin, kaya't maraming kahoy at damo pa ang aking dadaanan. Hanggang maya-maya, isang kaluskos ang narinig ko sa di kalayuan. Napahinto ako at tiningnan ang bahay sa harapan. Makalipas ang ilang minutong katahimikan, ay nakarinig ako ng isang sigaw. Sigaw na humihingi ng tulong. Walang masyadong ilaw sa dinadaanan ko. Tanging ang sinag lamang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ang mga damo sa gilid ng daan ay parang gumagalaw. Kasabay ng paghigit ko ng hininga ay ang biglang paglabas ng isang hayop na labis kong ikinagulat. Kung titingnan, aakalain mong isang baboy yon. Pero ang nakakaagaw pansin ko ay ang nakataas nitong buhok. Iba ang nililikha nitong tunog. Hindi ko maipaliwanag. Masyadong nakakatakot. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Nagtago ako sa likod ng isang malaking bato. Niyakap ko ang basket na pinaglalagyan ng mga paninda ko. Bakit kasi? Nagpagabi pa ako ng paglalako. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nagtago doon. Nung pinakiramdaman ko ang paligid at makumpirmang wala na ang kakaibang tunog, ay agad akong lumabas mula sa pinagtataguan ko at kumaripas ng takbo papunta sa bahay namin. Mabilis kong binuksan ang tarangkahan at kinandado yun agad. Habol ko ang hininga habang inilalapag ang basket sa sahig. Kung sa iba'y kwentong katatakutan lamang ang aswang, pero sa amin ay hindi. Halos araw-araw kaming namumuhay at nakikihalubilo sa mga kauri nila. At dahil sa malayo ang bahay namin kumpara sa iba, hindi maiwasang mapagkamalan akong aswang. Wala rin kasi akong ginawa para ipagtanggol ang sarili ko. Isa pa, may sakit si inay sa pag-iisip. Kaya naman, mas mainam na katakutan nila kami at layuan kaysa sa makibagay nga kami pero lagi namang pinagdidiskitahan ng mga tao. Pinahid ko ang nanlalamig kong pawis sa noo bago ko iginala ang paningin sa loob ng bahay para hanapin si inay. Nang di ko siya makita ay naisip kong baka natutulog na sa kwarto namin. Kinalma ko muna ang sarili bago ako tumabi sa nanay ko. Pero hanggang sa pagtulog, dala-dala ko pa rin ang takot sa dibdib. Kinabukasan, naabutan ko si inay na nakabaluktot sa isang sulok. Ang mga bintana ay nakasarado pa. Lumapit ako sa kanya at tinapik siya sa balikat. Pagbaling niya sa akin ay tumambad ang nakangiti niyang mukha. Agad namang gumaan ang pakaramdam ko. Dahil doon, kahit papano yung napapakalma ako ni inay. Pagkatapos naming magkape, nagpaalam na akong aalis para mangahoy. Nang makarating sa tapat ng magkakadikit na mga bahay, narinig ko ang usap-usapan ng mga tsismosa. Ay naku! Alam nyo ba? Kagabi, inaswang sina Esmeralda. Sayang naman at malapit na ang kabuwanan niya.
Hindi ko maiwasang hindi makinig sa mga sinasabi nila. Ang dibdib ko'y patuloy sa pagkabog ng mabilis. Ang bahay kasi ng pinag-uusapan nila ay malapit lang sa dinaanan ko kagabi. Ang sabi ni Manang Rosa ay matagal nang dinanamnam ng aswang ang bata sa loob ng sinapupunan ni Esmeralda. Ay nako, aswang nga naman. Sa alot sa lipunan. Ramdam ko ang matatalim na titig sa akin ng mga tao. Yumuko na lang ako at binilisan ang paglalakad papunta sa kakahuyan sa tabi ng sapa. Mas magaganda kasi ang mga kahoy doon kumpara sa bundok. At isa pa, Wanda! agad akong napalingon pagkarinig sa boses niya. Tumambad sa akin ang nakangiting si Berto. Kaagad niya akong niyakap ng mahigpit na sinuklian ko rin naman. Sa tuwing nangangahoy ako, doon lang kami nagkakaroon ng oras sa isa't isa. Taga-ibang baryo si Berto. At kahit hindi ko pa man tanungin, ay paniguradong alam na niya ang usap-usapan tungkol sa akin. Nung unay hinayaan ko lamang siyang manligaw, pero hindi ko inakala na magtatagal ang relasyon namin ng 4 na taon. Umupo ka lang dyan. Ako na ang mga ngahoy. Tumango ako't nakangiting lumapit sa malaking bato at naupo doon. Wanda, kung tumira na lang kaya kayo sa bahay ko. Hindi ko alam kung pang ilang beses na niyang tinanong yun sa akin. Gusto ko mang makasama si Berto, ay hindi ko naman maiwan-iwan si inay. Hindi ko alam kung papayag si inay. Berto, Pwede mo naman siyang isama. Malaki naman ang bahay ko para sa ating 3. May kaya sa buhay si Berto. May-ari siya ng ilang maliliit na karinderya sa baryo nila. Kaya siguro ako lalong pinaghinala ang aswang kasi nakakapagduda nga naman kung bakit nagkagusto siya sa akin. Hindi ko na lamang sinagot at nanatili akong nakatanaw sa likod niya habang nagsisibak. Nang matapos siya ay sumilong kami sa maliit na kubo malapit lang din sa sapa. Bigla kasing umulan. Ginabi na naman ako ng uwi. Masyado kasi kaming nasabik na Berto sa isa't isa. Iniba ko ang dadaanan pa uwi sa amin na agad ko ring pinagsisihan. Ramdam ko ang pagtayo ng mga balahibo ko sa batok nang marinig ko na naman ang tunog ng parang baboy sa paligid. Lakad takbo ang ginawa ko para lang mabilis na makarating sa bahay namin. Pero mas bumilis din ang paghabol ng nilalang sa akin. Huminto ako at buong tapang na lumingon. kilala kita! Ako pa talagang sunod na gusto mong biktimahin? Nandun pa rin ang kakaibang tunog ng hayop at parang pagpatak ng tubig na sa tansya ko'y laway nito. Huwag mo akong subukan, halimaw ka! Nang maramdaman kong parang unti-unti nang lumalayo ang nilalang, nagmamadaling tumakbo na ulit ako pauwi sa aming bahay. Nang makapasok, ay agad kong isinarado ang pinto. Nagtalokbong ako ng kumot bago matulog nung gabing yon. Hindi ko alam na mabisa pala yon na pampatulog. Lumipas ang 3 linggo na hindi ako nakakapagtinda. Lagi kasing masama ang pakiramdam ko. Halos araw-araw na ring bumibisita si Berto sa bahay at umuwi kapag malapit ng gumabi. Wanda, bukas, magsasama ako ng doktor para tignan ka. Nay, mauna na ho akong kumain. Nag-angat siya ng tingin at ngumiti sa akin. Simula nang kumain ako hanggang sa matapos ay nakatitig lang sa akin si inay. Hindi naman nabago sa akin yon dahil alam ko ang kondisyon niya. Pero Wanda, mag-iingat ka. Anak,
Nay, Para maging maayos ng pakiramdam mo. Wala sa sariling napatango na lang ako at pagkatapos ay pumasok na sa kwarto. Ilang oras na akong nakahiga pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Paano ako makakatulog kung ramdam ko ang pagkilos ng isang nilalang sa silong ng hinihigaan ko? Halos gabi-gabi kong dumalaw ito. Kaya halos kabisado ko na ang malalalim nitong paghinga at ungol na parang kahit anong minuto ay lalapain ka. Di nagtagal ay nagsimula na rin ang paninikip ng dibdib ko. Hindi ako makahinga. Bumangon ako't mahinang sinuntok ang dibdib ko. Pinagpawisan ako ng malapot at malamig. Hindi ko alam kung ano yon at kung bakit ganun ang nangyayari sa akin. Kagaya ng mga nakaraang gabi, ay nawalan ako ng ulirat at umaga na nang magkamalay ako ulit. Ramdam ko ang pamumutla ng labi ko habang nakatitig sa kawalan. May kaping nakatimpla sa aking harapan pero wala akong lakas na hawakan man lang ang tasa. Nakarinig ako ng mahihinang katok sa pintuan maya-maya pa. Agad na tumalima si Berto at binuksan yon. Tumambad sa amin ng isang ginang na may bitbit na bag. Doktora! Lumapit silang dalawa sa akin. Namataan ko si inay na sumilip mula sa labas ng bahay habang nagpapakain ng mga manok sa silong. Hindi rin nagtagal ay sinimulan na akong tanungin ni doktora ng kung ano-ano hanggang sa may iniabot siya sa akin. Nang makita ko yon, ay agad na nanlamig ang buo kong katawan. Kahit na high school lang ang natapos ko, hindi naman ako mangmang para hindi malaman kung para saan yun. hindi ako buntis, doktora. Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? Meron. Lumipat ang tingin ko mula sa pregnancy test papunta kay Berto. Halata sa mukha niyang gusto niya ring malaman ang resulta. Kinuha ko yon at tumayo. Bubuksan ko na sana ang pintuan ng palikuran nang biglang may humablot sa kamay ko. San ka pupunta? Wanda! Iihi lang ako, Nay. Hindi mo ako iiwan, di ba? Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig sa 3 pregnancy test sa harapan ko. Puro yun may 2 pulang guhit. Berto. Agad namang tumalima si Berto at hinawakan ng kamay ko. Hindi kita pipiliting sumama sa akin. Nakikiusap ako. Berto. Umalis tayo dito. Nagsimula nang pumatak ang mga luha ko habang nakatitig sa kanya. Baka sa mukha niya ang pagtataka pero hindi na siya nagtanong pa. Sinamahan niya ako sa kwarto para mag-impake ng ilang mga gamit. Matagal na akong may duda na ang aswang na tinutukoy nila ay walang iba kundi si inay. Sa umaga ay lagi kong napupuna ang malansang amoy mula sa kanya. Amoy usok at di ko maipaliwanag na bagay. Sa gabi naman ay lagi kong naririnig ang pagbubukas-sara ng pintuan sa tuwing pumapatak na ang 12:00. Ayos lang sa akin yon noon. Pero sa sitwasyong magkakaanak na ako ay di ko na kayang manatili kasama ang isang aswang kahit na si inay pa yon. Nang magdadapit hapon na ay nagmamadali kaming lumabas ni Berto. Wala si inay. Hindi ko alam kung nasan siya. Malayo ang bahay namin mula sa paradahan ng sasakyan. Kaya naman, naabutan kami ng dilim sa daan. Kagaya ng dati, nagsimula na naman ang mga tunog sa paligid. Ang masangsang na amoy ng hayop na yon. Ang figura nitong 2 beses ang laki sa normal na baboy. Mas sinilaban pa ni Berto ang bitbit na goma
Ang boses ng nilalang ay puno ng hinanakit habang tinutunaw ng apoy ang halimaw nitong katawan. Humigpit ang yakap niya sa akin. Kinuha niya ang itak niyang binudbura ng asin at bawang. Agad niya akong itinago sa likuran nang matanaw sa di kalayuan ang malaking baboy na may mahabang buhok. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Maya-maya pa, lumikha ang aswang ng isang nakakikilabot na tunog. Napaatras ako sa narinig dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Halos hindi na magkamayo sa pagkabugang dibdib ko. Tiningala ko ang aswang, pero ang nakita ko ay ang mukha ni Inay. Agad akong napaatras at napasalampak sa lupa habang nanginginig sa takot. Nagpakawala siya ng buntong hininga at masayang ngiti. Alagaan mo ang apo ko, Wanda! Sambit niya bago tumakbo papunta sa direksyon ng aswang. Nakita ko pa ang buntot pagi na bitbit ni Inay. Bago pa man ako makapagsalita, ay nawala na sa harapan ko ang nanay ko at ang nilalang na yon. Dahil na rin siguro sa pagod, ay unti-unti akong nawalan ng ulirat. Pero bago yun, narinig ko pa ang pag-alulong ng nilalang na tila ba nasasaktan. Dalawang araw akong nakahilata sa kama. Yon ang sabi ni Berto. Ang sabi rin niya, nasa bahay namin si Inay. Kasalukuyan akong nananatili sa bahay ng nobyo ko. Isa, saan ka pupunta? Ani ko sa kapitbahay naming dalaga nang makitang nakasuot ito ng panglamay na damit. Hindi mo ba alam, Ate Wanda? Patay na si Aling Rosa. Si Aling Rosa? Oo, ang sabi, dahil natapilok daw at nahulog sa sapa. Pero ang nakapagtataka ay kung bakit puno ng sugat ang katawan niya na tila ba nilatigo ng kung sino. Agad na nanayo ang mga balahibo ko sa narinig. Si Aling Rosa. Siya pala ang tunay na halimaw sa baryo Del Rato.